this video po, gusto ko tong topic na pag-uusapan natin. It's all about cheating. So, ano ba yung dalawang klase ng tao, especially sa mga lalaki, na pwede kang lokohin? So, meaning, hindi ka pa niya niloloko, pero this person ay potential na lokohin ka in the long run. This video is pwede rin po i-apply ng mga kababaihan at mga kalalakihan sa personal nilang buhay para magamit yung mga tips na to in the future. There's a common misconception po na ang cheating po ay nangyayari kapag ang isang tao ay merong discontentment sa relasyon or sa loob ng pamamahay nila. But the truth is, hindi po lahat ganon. In fact, sa mga bagong pag-aaral ngayon, hindi lang po may discontentment ang nagloloko. Minsan sa relasyon, kahit na masaya sila, merong pa ring infidelity na nangyayari. Nagagawa pa rin nilang lokohin yung mga partner nila despite na masaya naman sila sa relasyon nila. Okay, let's talk about what types of guys cheat. Dalawang klase lang po ng pagkatao to na pag nakita nyo dyan sa karelasyon nyo ngayon, meaning potential na pwede kanyang lokohin. Number 1, the horny guy. Ito yung mga taong malilibog na gusto palaging nasasatisfy sila sa kama. The horny guy is essentially your classic player. Para sa kanya, ang pakikipagtalik ay isang sports lamang or having fun. Dahil nga mataas ang kanyang sex drive, kinakailangan na maibigay ang satisfaction niya every time. So, kahit na may karelasyon ang taong ito, pwede niyang hanapin yung satisfaction niya sa iba. Lalo na kung hindi mo nami-meet yung expectations niya sa kama. Ang mga klase ng taong ito ay incredibly charismatic and very smooth makipag-usap. So, mahirap siyang i-resist, mahirap siyang tanggihan dahil very confident ang taong ito. Masarap kasama, masayang kasama. So, ikaw ngayon, mahuhulog ng gusto sa kanya. Well, in fact, lahat naman ng babaeng nakakasalamuhan niya or lalaking nakakasalamuhan niya ay ganun ang trato niya. So, kung ikaw yung seryosong karelasyon niya, mag-ingat ka kapag ganito ang klase ng personality ng partner mo. Dahil hindi lang siya sa'yo mabait, kundi sa lahat ng tao. Especially dun sa mga opposite sex niya. Naniniwala siya na ang pag-cheat ay isang practical na gawain lamang. Ito yung mga klase ng tao na isa-justify niya yung pagkakamali niya at palalabasin niya na ikaw yung mali dahil hindi mo na-meet yung kanyang expectation pagdating sa kama dahil mataas nga ang sex drive niya. At yun ang dahilan kung bakit siya nag-cheat. So, agapan mo yung sarili mo kasi posibleng pag nakatalikod ka, iba na yung kalendaryo niya. Number 2, the frustrated guy. Pwede nyo itong i-apply, boys and girls, ha? Ito yung mga taong pakiramdam nila ay hindi nami-meet yung kanilang needs doon sa relationship nila. Pakiramdam niya, nade-deprive siya in some way, either emotionally or sexually. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. For example, kung hindi mo na ibibigay yung regular sex sa kanya or yung physical contact sa kanya palagi regular, hahanapin niya yun sa ibang tao. Pakiramdam niya kasi na de-deprive siya. Kaya nagkakaroon siya ng mga frustration. Yes, maaaring emotionally connected siya sa'yo. At maaaring nagkikare talaga siya sa'yo. Pero once na hindi mo na ipoprovide ito regularly at hindi mo na ibibigay yung regular na kasiyahan niya, pakiramdam niya merong part ng pagkatao niya na nawawala. At hahanapin niya yung missing part na yun sa iba. Pakiramdam niya kasi natatamaan yung ego niya kaya bumababa yung self-esteem niya. Dahil gusto niyang i-boost yung kanyang ego, hahanapin niya ngayon sa iba ang solusyon. Mabilis siya magkaroon ng frustration. So kahit na ano pa yung ginagawa mo para maayos o maibigay yung pangangailangan niya, hindi yun ang titingnan niya. Instead, yung mga bagay na hindi mo regular na ibibigay sa kanya. Pakiramdam niya, nire-reject mo siya. At dahil doon, gusto niya maging ka-desire uli siya at maging wanted siya sa iba. So, of course, pupunta ngayon siya sa iba para maramdaman niya uli yun. Hindi naman kasi laging sexual frustration yan kaya ang isang tao ay nagli-lead sa cheating. Minsan, pakiramdam nila, emotionally frustrated sila by his relationship. Ang puso ng isang taong frustrated, pakiramdam niyan, victim siya. So, instead na iti-take niya yung responsibility,
i-blame niya pa sa iba yun at i-justify niya pa yung actions niya. Dahil palagi nga siyang unhappy, uncontented, and frustrated. So, ang mangyayari, pupunta siya elsewhere to find satisfaction again. So, alam nyo guys, sa relationship, very important yung honest conversation. Mas piliin yung maging honest kayo sa feelings ninyo kaysa iwasan yung magkaroon kayo ng conflict kasi iniisip ng iba, mas mabuti nang itago na lang nila pang sarili kaysa magkaroon pa sila ng mga arguments. Pero that is very wrong. Very important na na-address ninyo yung problema ninyo sa relationship para alam ninyo kung paano ninyo susolusyonan. Ang communication ay palaging susi yan ng isang matagumpay na relasyon. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nabigyan ko po kayo ng tips sa video ito. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!